Jesus is alive. It's a proof. It's a demonstration of power. It is what? A fulfillment of a promise. Alam po ninyo, napakaganda ho ang araw na ito sapagkat ito po ang araw na pinagdiriwang natin ang muling pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo. At dahil doon, tayo po ay punong-puno ho ng pag-asa. Amen po? Kasi isipin po ninyo kung hindi siya nabuhay, ano kaya ang buhay natin? Ano kaya ang kinabukasan natin? May papaliwanag ko ng konti. Pero alam niyo po ba na itong muling pagkabuhay ay napakahalaga sa atin sapagkat pati sa pananampalataya, ganyan din ang ating hinaharap. Pag-isipan niyo mabuti. Halos lahat ng pananampalataya nagsasabing kami ang pag-asa ng inyong kaligtasan. Pag kayo'y nakasama dito, maliligtas kayo. O kaya naman, hindi naman totoo yung langit at lupa. Walang langit at lupa. Forget about it. Pero what is their track record to claim all those things? Pag-isipan niyo mabuti. Karamihan magsasabi doon na ipanganak, nabuhay, namatay, nanatiling patay. Tama? Habang buhay tayo, we are still in a campaign period kung saan we have to make a choice. A wide road that will lead to destruction or a narrow road that will lead to life. Nagkakaintindihan? But the moment na nakarunong na tayo, wala nang palitan yan. Wala nang lipatan. Kaya we need to make sure, tama ba to? Kaya may track record ba tayo mapangahawakan? And alam nyo, yun ang dahilan kung bakit. Isipin lang ninyo, no? If Christ has not been raised, then our preaching is in vain. Your faith also is vain. Walang saysay, walang kwenta. Lahat ng pananampalataya, lahat ng bagay ng ating pinangahawakan, ang aming pagpipreach, wala yang kwenta kung hindi nabuhay si Jesus. Kaya nga ito ang pinaka-importanting pangyayari sa kasaysayan ng sangkatauhan sapagkat nabuhay magmuli si Jesus. Kaya sabi ni Paul, tingnan, and Christ has not been raised, your faith is worthless. You are still in your sin. At kung ang ating pag-asa naman ay sa buhay lang dito sa lupa, sabi niya, tayo na ang pinakakaawa-awang tao. Nagkakaintindihan tayo. Kaya ano ang magandang balita? Alam niyo kung ano magandang balita? That Jesus Christ died for our sins according to the Scriptures. And He rose again on the third day according to the Scripture. Bakit? Ibig sabihin, ikaw at ako ay may pag-asa ng kawalang hanggan. Yun ang dahilan kung bakit tayong lahat ay dapat nagdiriwang. Yan ang dahilan ng ating pag-asa. At dahil may pag-asa tayo kay Jesus, meron tayong matibay na pangahawakan sa buhay na ito. Amen po? Good. Now, tingnan mo natin. Kaya sa Tagalog, ang dahilan ng ating pag-asa. Ano ang dahilan ng ating pag-asa? And tingnan niyo po how Christians were described. Sabi ni Peter, blessed be the God, purihin ng Diyos, ang Ama ng ating Panginoong Jesucristo, na ayon sa kanyang dakilang awa, na siyang dahilan na tayo ay maipanganak na muli, na babubuhay, tingnan niyo sa buhay na pag-asa, dahil sa muling pagkabuhay ni Jesucristo mula sa kamatayan. Alam niyo kung paano dinidescribe yan? Pag sinabing living hope, alam niyo kung paano malalaman isang taong buhay? Lively! Ngayon, tingnan niyo yung katabi niyo. Makikita niyo kung buhay o patay ang Diyos. Pag-isipan niyo mabuti. Sa bahay pa lang, alam niyo na kung buhay o patay ang Diyos eh. Tingnan niyo na lang sa itsura. Mukhang libingan. Di ba? Parang, yun ang tanong sa atin. Kaya nga, naalala niyo yung mga sinasabi nila na dapat ang Christian, hindi mukhang pasas. Kasi mukha tayo daw mga higanting pasas, ang iitim, tapos kulukulubot, dahil problemado, ano ba itong buhay na ito? Ito na naman, election na naman. Ano kayo mangyayari sa atin? Dapat mga mukha tayong ubas. Di ba? Yan, parang alam mo na, wow, parang itong buhay natin because we are full of life, full of lively hope. It's a living hope. Hindi yung basta pag-asa, ito ay buhay na pag-asa. Pero ano ang dahilan? Bakit tayo nagtitiwala dyan? Dalawang tanong. Nasabi niya,
ano bang ibig sabihin nito at ano ang saysay nito. Sa madalit salita, ako po'y simpleng tao lang. Kahit nung nag-e-exam ako noon, lagi ako naglalagay ng kodigo. Sa isip. Hindi sa kamay. Ano ibig sabihin? Kunyari, what does it mean? Why does it matter? So, dalawang M. M&M, di ba? M&M, paano? What does it mean? Why does it matter? What does it mean? Huwag na natin pa, ikot-ikutin pa. Jesus is alive. Jesus is alive. What does it mean? Maraming tao, okay, buhay si Jesus. Anong ibig sabihin yan? Anong ibig sabihin yan? Ano ka ba? It means that He proved His claim to be God. And He showed or demonstrated His divine powers. And He fulfilled His promises. Ulitin ko, ganito ulit ako isip ha. Proof, power, promise. Para hindi na kayo mahirapan. Pag naisip nyo, what does it mean? Jesus is alive. It's a proof. It's a demonstration of power. It is what? A fulfillment of a promise. Are you following? Alam niyo po ba, lahat ng sinabi ni Jesus, lahat ng tinuro ni Jesus, kahit anong ganda niyan, kung hindi siya nabuhay magmuli, walang kwenta yan. Naintindihan po? Walang kwenta eh. Tingnan niyo, ano bang claim ni Jesus? Ito yung claim ni Jesus. But He answered them, my Father is working until now. Hanggang ngayon, nagtatrabaho ang aking Ama. At ako mismo, nagtatrabaho. Dahil dito, sabing ganon, itong mga Hudyo, hinahanap na siya'y patayin. Bakit? Kasi hindi niya lang sinusunod ang batas ng Sabbath, ngunit tinatawag niya pang Diyos na kanyang sariling Ama. Binibilang niya ang kanyang sarili pantay sa Diyos. Now, pag sinabi mong Father, calling God your own Father, pinapantay mo yung sarili mo sa Diyos. So He is claiming equality with God. Mabigat na paratang yan. Di ba? Ibig sabihin, ang galing nga ni Jesus na teacher. Tapos sasabihin mo, Diyos, wow, wala namang ganyanan. Ilagay niyo sa isip niyo ngayon, halimbawa nakakita kayo ng mahusay na guro. Tapos sasabihin niyang bigla, ako ay pantay sa Ama. Anong iisipin niyo? May tama ka. Tama? Nasusundan ninyo? Mukhang may tama to. Kaya nga sabi nga ni C.S. Lewis, mamimili ka lang eh. Siya ba'y sinungaling? Siya ba'y baliw? O siya'y totoo? Mamimili ka lang sa tatlo. Ngayon, anong katibayan na siya'y totoo? Muli siyang nabuhay. Kaya nga, alam niyo ba kung bakit siya pinako sa krus? Dahil nga sinasabi niyang siya'y anak ng Diyos. Tingnan ninyo, sabi ng mga high priest, then the high priest tore his robes and said, he has blasphemed. What further need do we have of witnesses? Behold, you have now heard the blasphemy. What do you think? They answered, he deserves death. Ano bang inaangkin niya? Ito inaangkin niya, yung previous verse, para maintindihan lang ninyo yung context. Itong inaangkin niya, you have said it yourself, nevertheless, I tell you, hereafter you will see the Son of Man sitting at the right hand of power and coming on the clouds of heaven. He's claiming what? To be God. Kalapastanganan, ipako yan sa krus. Yun ang dahilan kung bakit siya pinako sa krus. Kaya sabihin man ng mga guro ngayon sa lupa at sabihin nila, hindi totoo si Jesus, hindi siya hindi siya Diyos, siya'y tao lamang. Sino paniniwala mo? Si Jesus o sila? May katibayan, si Jesus na buhay magmuli. Sila hindi papatay at bukas pwede siya mamatay. At hindi nila mabubuhay ulit. Are you following? Eto, buhay siya. Kaya paano mo ngayon itatanggi yan? Now, ito mabigat. Kaya naman, maging ang kanyang alagad and one of his disciples, ito ang isinulat niya tungkol kay Jesus. Ano sabi niya? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sa simula pa, from eternity past, ang salita ay sabi gano'n, nandiyan na yung salita. At ang salita kasama ng Diyos. At ang salita ay Diyos. Sabi gano'n, at siya'y nandun na kasama ng Diyos sa simula pa. Lahat ng bagay ay nalalang sa magitan niya. Walang bagay na naririto na hindi nanggaling sa kanya. Are you following? So, wow, he's claiming to be the creator. Tama? Now, ito po ang amazing. Sabi niya, itong salita na to, pagdating mo sa verse 14, binasa mo na dire-diretso, and the Word became flesh. Ano ibig sabihin? Nagkatawang tao
at nakasama natin. Nakita natin ang kanyang kalwalatian. Ang kalwalatian ng katangit-tanging galing sa Ama. Punong-puno ng biyaya at katotohanan. So walang katotohanang hiwalay kay Kristo. Kaya nga, I am the way, the truth, and the life. So if you want to know the truth, always trace it back to Jesus. Kasi lahat doon ang kaangkla. Now, tuloy pa tayo. Now, ito yung patotoo ni John. Now, sabi niya, sino to? Wala namang binanggit na Jesus Christ, di ba? Ituloy niyo yung basa. Sabi niya, law was given through Moses, grace and truth were realized through Jesus Christ. Kaya dahil kay Jesus, ano sabi niya? Walang nakakita sa Ama kahit sa anumang panahon. Kunit ang katangi-tanging galing sa Diyos na nakakanlong nasa kanyang kanlungan, siya ang naglabas sa Diyos. Yung word na explain, exegete. Sabi niya, siya ang naglabas sa Diyos. Nagkuha natin. Kumbaga, wala naman nakakaalam talaga sa Diyos, kundi nilabas ni Jesus. Are you following? Now, kaya naman, ito kay John pa lang to. Paano pa yung kay Peter? Si Peter, napagtanto niya rin. Talagang siya nga yung Jesus, siya nga yung Diyos. Kaya ang tawag niya, God and Savior, Jesus Christ. Look at this. Receive a faith of the same kind as ours by the righteousness of our God and Savior, Jesus Christ. Yung iba sabihin, God and Savior. Kung yun ay God, atas iwalay si Jesus, nandito yung kama. Nasusundan natin. Okay po? Nandito Parang this God and Savior refers to Jesus Christ. Are you following? Yan yung kay Peter. Etong patotoo naman ni Paul. Siya ang larawan ng hindi nakikitang Diyos. Ang pinakamahalaga para sa lahat ng mga nilikha. Sa madaling salita, yung firstborn of all creation, ibig sabihin, He is the redemption. He is of primary importance. Sa lahat ng nilikha, siya ang pinakamahalaga. Hindi yan Tagalog ng panganay, ha? Yung word na firstborn, ibig sabihin, primary important. Ibig sabihin, now, lahat ng bagay ay nalikha kasama sa langit at sa lupa. Nakikita at hindi nakikita. Mga kapangyarihan ng mga espiritu lahat ng yan ay nalikha sa pamamagitan niya at para sa kanya. Siya ay nauna na sa lahat ng bagay at ang lahat ng bagay ay nabuo dahil kay Jesus. Are you following? Yan ang galing kay Paul. Kaya hindi mo siya maitatanggi, oo nga, At doon makita rin yung kanyang kapangyarihan. Bakit kamo? Buntahan natin ulit yung John chapter 10. Sabi niya, for this reason, the Father loves me. Bakit? Because I lay down my life so that I may take it again. Ibibigay ko yung buhay ko at babawiin ko ulit. Okay to. Ibig sabihin, walang kapangyarihan ng kamatayan sa kanya. Look at this. No one has taken it away from me, but I lay it down on my own initiative. I have authority to lay it down, and I have authority to take it up again. This commandment I received from my Father. Grabe, inutos ng tatay ko, pag ako namatay, bibigay ko buhay ko, kukunin ko rin ulit. So makapangyarihan siya. Ngayon, etong mabigat. Yan ang claim ni Jesus. Dahil nabuhay siya magmuli, tinanggap yan ni John, tinanggap yan ni Peter, tinanggap yan ni Paul. Etong pinakamabigat. Ano naman ang sabi ng Diyos? Let's go to Hebrews chapter 1. Sabi ni God, siya ang ningning ng kanyang kalwalatian, referring to Jesus, at ang eksaktong representasyon ng kanyang katangian. Ang sabi niya, at ang naghahawak ng kanyang salita ng kapangyarihan, ng ginawa niyang paglilinis sa kasalanan, siya'y naupo sa kanang kamay ng kataas-taasan. Now listen, pag sinabi mong seated on the right hand, hindi siya kanang kamay. Ibig sabihin, God the Father was so pleased with what Jesus accomplished. Are you following? Para maintindihan niyo yung konteksto. Now, balik tayo dito. Sabi niya, have become so much better than the angels to the extent that he has inherited a more excellent name than they. Sobrang dakila ang kanyang pangalan. Ang sabi niya doon, for to which the angels did they ever say? Saan ka nakarinig na sinabi ng Diyos Ama sa ninong mga anghel? Wala. Sabi niya, pero itong sabi sa kanyang anak, you are my son. Ngayong ano to, I have fathered you, and again, I will be a father to him, and he will be a son to me. Inabadalit sa sinasabi ng Diyos Ama,
pinagtitibay ko ang kanyang pagpapakilala sa inyo na siya'y aking anak. Now, tuloy natin. Kaya sabi naman, and he again brings the firstborn into the world. He says, let all the angels of God worship Him. Biro mo, inutusan niya lahat ng anghel. Sambahin niyo siya. Naintindihan? Kung batas ni God that we have no other God but to worship Him alone, alangan man suwayin niya ang sarili niyang utos. But the mere fact na ito sinasabi sa mga anghel, sambahin niyo si Jesus, pinagtitibay niya, Jesus is God. Yan ang patotoo ng Diyos tungkol sa kanyang anak. Ang tanong, ano naman ang patotoo mo tungkol kay Jesus? What does it mean? When you say, oo, nabuhay siya magmuli, pero hindi ko alam ibig sabihin. Ito ang ibig sabihin. Kung siya ang Diyos, siya ang makapangyarihan, at siya'y tumutupad sa kanyang pangako, ganon di ka rin ba sa kanya? That you are submitting yourself to Him. You are obeying Him. You are following Him. You're taking His words seriously because you know that He is God. Marami sa ating Christian tayo pero wala tayong pakialam sa sinasabi ng Panginoon Jesucristo. Wala tayong pakialam sa mga sinasabi niya. Basta ako magpapakasaya ako, wala akong pakialam sa akin. Kaya walang Christian na nagsasabi na Christian siya na hindi niya na-appreciate at naintindihan ang muling pagkabuhay ni Jesus. Because it is a proof that He is indeed Christ. Kaya ang dami ngayong claiming to be Christian, ang tinuturo malayo sa Bible. Malayo sa sinasabi ni Jesus. Hindi na sila naniniwala sa impyerno na tinuro ni Jesus. Hindi sila naniniwala sa langit at tinuro ni Jesus. Hindi na sila naniniwala sa katwiran na tinuro ni Jesus. Hindi na sila naniniwala na galit si Jesus sa kasalanan. Kasi hindi na naintindihan. Ngayon, kanino kayo makikinig? Sa mga patay na? Obviously, hindi ko gagawin yun dahil kung seryoso ko, I would just listen to Him who rose again from the dead. Are you following? Nasusundan po? Sa totoo lang, yun pong malungkot na nangyayari ngayon. Hindi natin sineseryoso sinabi ni Jesus when He said, go and make disciples of all nations. Hindi natin sineseryoso sinabi ni Jesus, you take up your cross, you deny yourself, take up your cross and follow me. Hindi na natin siya iniintindi. And we just want His blessings. We want His, parang, wow, gusto ko yan. Yung talagang mapupunta ako sa langit. He loves me and He will never change His love for me. Maganda yan. Ang tanong, do you believe it? Talaga bang naniniwala ka? Kung naniniwala ka, then you will take Him seriously. Dahil totoo si Jesus. Nagkakaintindihan? Siya nagbigay ng pag-asa. Siya nagbigay sa akin ng totoong buhay na buo. Yung bang, maraming problema. Hindi ko ba sinabing we are exempted from problems? Pero isang tiyak ako, my God that I know is a God who died for me and rose again from the dead. He is alive. Amen? Alam niyo po ba, sino dito ang nagwa-worry sa buhay? Yes, naintindihan kita, ang daming worries. Ako rin, dami kong worries noon. Bago ako sumunod sa Diyos, ito mga worry ko. Lord, kung mag-aasawa ko, paano ko sila papakainin? Lord, kapag ako, paano na Lord ang buhay namin? Paano na? Galing na ako sa hirap, ayoko bumalik sa hirap. Sabi ng Diyos, ano ka ba? Ako ang tatay mo. Pababayaan ba kita? If I am your God and I am your Father, I will provide for you. I will take care of you. Kaya huwag kang matakot. Our God, Jesus, is alive. Yun ang ibig sabihin. The very God suffered on the cross and really took everything that would bring suffering to us because of our sin. Kinuha lahat ng Diyos yun. And doon pa lang, habang nilalati ko siya, pwede na siyang mamatay. Pero hindi niya magawa. Bakit? Kailangan ko mamatay sa krus. Dahil yun ang sinabi sa kasulatan. At yung krus na yun, 700 years before, wala pang imbensyon ng krus. Pero sinasabi na ng Diyos that He will die on the cross because He is God. That pinilit niya yon. At talagang lahat ng hirap, lahat ng parusa, dinaanan niya. Para saan? Para iligtas tayo. Sabi niya, I cannot die here. I need to die on the cross because I need to take the curse from them. At true enough, pagdating sa cross, sabi niya, it is finished. He did it all. At para mapagtibay na totoong nagawa niya lahat, He rose again on the third day, according to the Scripture. That is our hope. Jesus is alive.
Buhay si Jesus. Hallelujah. It is a proof of His claim that He is God, and it is a demonstration of His power, and it is a fulfillment of His promises. A second question, sabi niya, why does the resurrection matter? Bakit importante yan? Remember? Eminem? Meaning, matter. Tama? Ano sabi niya? Balikan natin. That Jesus is almighty. Because He is God, He is almighty. He is mighty to save. Kasi marami sa atin, isip natin, naku, hindi ako makakalapit kay God. Ang dami kong kasalanan. Nabuhay ako independently from the Lord. Listen to this, ang kasalanan hindi yung pagsisinungaling lang, hindi yung pagpatay ng tao, hindi pagsunod sa magulang. Yun ay mga simptomas lang ng kasalanan. Ang kasalanan is living apart from God. It is living independently from the Lord. Hiwalay tayo nabubuhay. Nagdidesisyon tayo sarili, nagdireksyon natin sarili, walang pakialam ang Diyos sa atin, kaya lalapit lang tayo sa Diyos pag may problema tayo. Hindi ganoon. Yan ang tanda ng kasalanan. We want to discern good and evil for ourselves. Hindi tayo nagpapasakop sa biyaya ng Diyos. Kaya sabi ng Panginoon Diyos, kaya natatakot tayo, Lord, paano po ba to? Because He is mighty to save, He can pardon all of our sin, He can provide power over sin, and protects our eternity. Bakit kamo? Kasi ganito yan. Maraming tao, kasi okay, mapapatawad niya ako, pero ayoko pa lumapit kasi baka babagsak lang ako ulit eh. Hindi ako makakabawi. Hindi, mabibigaw ko lang siya ulit. No. He will also provide you power over sin. Paano? Baka mawala. Baka pagkatapos ko sumunod, babagsak na yun eh. Tatalikod lang din ako. Di wala na eternity ko. No. He will protect your eternity. Paano ka nakakatiyak? Tingnan natin, mabilisan lang. Because all judgment was given to whom? To the Son. Kaya pag binasa niyo sa Bible, that our God is a righteous judge, He's referring to the second person of the Trinity, Jesus Christ. Pag nagbasa kayo sa Psalm, kasi all judgment has been given to the Son. The Father will not judge anybody, only the Son. Bakit? What right does He have? Kasi, kaya sabi niya, truly, I say to you, he who hears my word and believes Him who sent me has eternal life and does not come into judgment but has passed out of death into life. Parang mula sa kamatayan to life. Wow, ang sarap, no? Paano nangyari yun? Because He fulfilled the requirements of the law. Kaya sabi ni Jesus, hindi ako naparito to abolish the law. I came to fulfill the law. Tayong lahat, hindi natin kaya yun. Kaya nga, parang sino makaka-accomplish ng lahat? But Jesus Christ, to the smallest letter, accomplished the requirement of the law. Even the sacrifice necessary for us to be saved. The law requires some form of payment na hindi natin kaya bayaran. Kaya may kantangang, the debt that we could not pay, He paid the very debt that we could not pay. Are you following? Kaya ito sinasabi ni Jesus, wow! Kaya naman, sabi niya, it is finished. Alam niyo ba ibig sabihin na it is finished? Yan ay parehong salita na Greek word na ginagamit kapag ikaw ay nabilanggo at bayad na yung utang mo, tatatakan ng tetelestai. Ibig sabihin, fully paid. Ang sinasabi ni Jesus, wow! Bayad na lahat ng utang mo. Lord, lahat? Anong kasama doon? Yung nakaraan? Lahat nga! Pati yung maaring maging utang ko kung sakali lang. Kasi hindi mo magarantiya na hindi ka makakautang ulit eh. Lahat nga. Now, tanong ko sa inyo, ilan sa inyo yung kasalanan nyo, nagawa nyo bago mamatay si Jesus Christ sa cross? Meron? Lahat future. Hindi ka pa naisilang. Hindi pa ako naisilang. Tama ba? Nasusundan natin. Susundan sa lahat. Kaya nga sabi ni Jesus, tingnan nyo, balikan natin. Kaya lahat ng paghuhusga, nasa anak na. Because I am the one who paid everything. Ako magsasabi. Now, listen to this. Kasi sabi niya, hindi to applicable sa lahat, ha? Baka ma-misinterpret nyo. Now, not for His sake only was it written, it was credited to Him. But for our sake, to whom it will be credited as those who believe in Him, who raised Jesus our Lord from the dead. Kung hindi ka naniniwala na binuhay siya ng Panginoon at siyang kabayaran, kasi you will always try to pay it on your own eh.
Para magbabayad ako, di, kailangan araw ng mahal na araw ngayon, babayaran ko yan. Kaya maglalakad talaga ako, halat taon. Pak! Pak! Lord, patawarin mo. Binabayaran, pak! Yung iba, maglalakad ng paluhod. Di ba? Mula dito hanggang sa kung saan. Gusto mo sa Ilocos. Di ba? Parang basta mabayaran ko lang utang ko. Kasi si Lord na ito para kay God to. Hindi ganon. Wala dyan. Siya lahat nagbayad. Yung dumi na tuloy. Di ba? Kaya sabi niya, delivered over because of our what? Transgressions. And look at this. And was raised because of our justification. Kaya tayo binoy na magmuli para sabihin sa atin, bayad na utang mo. Sarap. Wala ka ng utang. Sana all. Sana pati utang mo sa bangko. Di ba? Di. Sabi niya, yung pinakamalaki mong utang sa Diyos. Kaya nga ang kabayaran niya, walang hanggang kamatayan. Kaya nga, balikan niyo, if Christ has not been raised, your faith is worthless, and you are still in your sins. Ano ibig sabihin na kasalanan ka pa rin? Magbabayad tayo ng ating utang sa impyerno ng walang hanggan. But because Jesus rose again from the dead, tiyak ako at sinasabi ni Jesus, bayad na utang mo. Wala ka nang dapat alalahanin. Ano sinasabi ni Jesus? Halika na, lumapit ka na sa akin. Anak kita eh. Di ba? Nagkaroon na tayo ng na-reconcile ka na sa Diyos. Bayad ko na yan. Halika na. Di ba? Hindi ko na ibibilang laban sa iyo. Lord, paano ka naman nakakatiyak? Ano ka ba? Tingnan mo. Sabi niya nung namatay ka pa sa kasalanan at ikaw ay hindi patuloy sa laman, sabi niya, He made you alive. Binuhay ka ng Panginoon. At pinatawad ka sa lahat ng iyong kasalanan. Lord, hindi ba, kaya nga si Satan, accuser of the brethren, ikaw sinungaling ka talaga, wala ka talaga, ito katibayan. Sabi ni God, walang katibayan. Kasi binura niya lahat ang sertipiko ng iyong pagkakautang. Naman, lahat ng degrees laban sa'yo. Ha? Kasi lahat ng mga bagay na laban sa'yo. At ito'y dinala niya saan? Pinako niya sa krus. Kumbaga lahat ng listahan mo na napakahaba, na walang katapusang listahan, kinuha niya lahat yun, inilagay niya sa krus, pinako niya, pak! Walang ebidensya. And Lord, kahit malayo, kayang basahin ni Satan yan. Huwag ka maglala. Dumanak ang dugo at natakpan ng lahat ng listahan na yan. And whenever God looks at you, whenever we present ourselves before God, He sees the blood of Jesus and you are declared righteous before Him. Not because of our doings, because of the death of Christ. Pero kaya naman, aminin na lang natin sa Lord, kasalanan natin. Tingnan niyo siya ay tapat at makatwiran. Makatwiran? Napatawarin ang kasalanan ko at linisan ako? Paano naging makatwiran yun? Ako may kasalanan. Kasi bayad na ni Jesus eh. Makatwiran lang na hindi kanya nisisingilin ulit. Bayad ni. Ay, di pwede na ako magkasala ng gusto ko. Mali ka. Bakit? Kasi, binigyan ka rin ng kapangyarihan, labanan yan dahil hindi yan nakakatulong sa'yo. Yan dahilan kung bakit marami sa atin living in shame, living in fear, because we feel na ang dami nating kapalpakan and we are just suffering from the consequences of our sins. Tama? Kaya iba nga sa atin, umpog lang eh. Pak! Pinapagalitan na ako ni Lord. Palagay ko, binabawian niya na ako. Ano ka ba? Nauntog ka kasi hindi ka tumitingin. Hindi ka binabawian ka ni Lord. Hindi ka tumitingin eh. Kaya ka naumpog. Pero sinasabi ng Lord sa atin, etong sasabihin sa iyo, therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Dahil pagharap natin sa Diyos, hindi na ikaw, si Jesus na. Kaya yun ang sinasabi ng Diyos, ay, salamat, wala na. At ang ganda nito, binigyan pa tayo ng kapangyarihan laban sa kasalanan. Kaya minsan ayaw na natin lumapit eh. Ayoko, di pa ako ready. Kaya nga, tatanungin ko lang ito ulit ha, ilan sa inyo naliligo bago maligo? Ay, wala? Kaya tayo lumapit, ayoko lumapit kasi magkakamali lang ako eh. Kaya nga bibigyan kita ng kapangyarihang mabuhay. Yan ang ganda. Bakit? Bago mamatay si Jesus, I will ask the Father and He will give you another helper that He may be with you forever. Hindi lang yun. Ano sabi niya? But when the Spirit of truth comes, He will guide you into all the truth. Siyang sasama sa'yo. And how would I know it's the truth? He will glorify me. He will glorify Jesus. He will not glorify the pastor. He will not glorify the church. He will not glorify the organization. He will not glorify anybody else but Jesus. Nagkakaintindihan?
Kaya remember this, our eternal hope is not because we are good, but because God is good. Kaya sabi nga, God is good because His intention is incomparably good. God is good because His ability to fulfill His intention is powerfully good. God is good because His power to do good fully paid for our good. And God is good because His way for us to be saved is satisfactorily good. Alam niyo sino nagsabi niyan? Ako. Because God is indeed good. Amen? And He will protect our eternity. Hallelujah! The reason of our hope, but kasi Jesus is alive, it proves His claim to be God. It demonstrated His divine power, and He fulfills His promises. At ang pinamaganda, He pardons all of our sins, and He provides us power over sin, and He will protect our eternity. Yan ang ating pag-asa. Kaya dito sa lupa, kahit sabi lang, papatay ka, lagot ka. May cancer ka. Bakit? Sabi ni Jesus, I am the resurrection and the life. He who believes in me, though he dies, lives. But even if, for those who live, he will never die. And the question is, do you believe this? Actually, yun ang memory verse natin. Hindi tayo mamamatay. Lilipat lang tayo ng tirahan. Na sandaling mabalitaan nyo, uy, si Pastor Bong, patay na. Huwag kayong maniwala. Umalis lang ako sa lupa dahil nandun ako sa tatay ko. Because in my Father's house, there are many mansions, sabi ni Jesus. Di ba? Kaya mga kapatid, remember this. If you believe in Jesus, you will never die. You will only transfer residence. Amen?